Dina, diputado tayo, si Congressman ni Primera Distrito, Congressman Sandro Marcos. Agtugaw tayo. Hindi ko na po ipapakilala, babatiin ko lang apo nga mayores, nga bukales, ken apo Mayor Rafi Benemerito, mati ili ti pagudpud. Adatoy, manen ni, you did not introduce. Sinama ko na po. Nandito po, pinakilala na po ni Congressman Sandro, yung ating mga cabinet member. At lagi kong minsan tinatanong po sa akin kung bakit nagdadala, bakit sila sumasama. Well, unang-una, umupunta kami pagka yung tinamaan ng bagyo, tinamaan ng kahit na anong klaseng disaster, pinupuntahan ko talaga yan dahil kailangan kong makita kung ano ba talaga na marami naman, lahat naman ng ating mga ahensya ay mabilis mag-report. Tama, maganda naman ang kanilang report. Ngunit na iba na nakapunta ko rito, kausapin ko yung mga mayor, nakausap ko yung principal ng National High School para malaman talaga what is needed. Ngayon, sinasama ko ngayong ating mga cabinet secretary dahil ang aking pag-iisip ay sinasabi ko, ang ganitong klaseng problema hindi kayang masolusyonan ng isang department lamang. Kailangan magtulong-tulungan ang mga departamento. Kaya nandito po ang ating mga cabinet secretary sa DPWH, kailan tayo, ni Secretary Manny Bunuan, andyan Secretary Sani Angara, Secretary Rex Gatchalian, at sinama ko na rin at kumpleto talaga naman, pagka Ilocos Norte, iba itong mga anak ko, silang nag-volunteer, napupunta sila, kaya sinama ko na. Andyan si Congressman Sandro, itong pangalawa namin, si Simon Marcos. At yung aming bunso, itong pinakamalaki sa pamilya, pero bunso ito, si Vincent Marcos. Mabuti na at nakikita nila dahil kagaya ng aking nasabi, iba yung nakikita mo sa television, nababalitaan mo sa radyo, nababasa mo lang sa report, kundi kailangan malaman nila kung anong pinagdadaanan ng ating mga kababayan. Galing lang kami sa Bugay sa Cagayan at malakas din ang tama at ang naging problema nitong bagyo nitong Marce, hindi gaano ang baha. Hindi gaano ang tubig. Ang problema yung malakas na hangin. Kaya mabuti naman, hindi tayo tinamaan kagaya ng sa Cagayan. Sa Bugay, talagang napakaraming nasira. Pati mga, hindi lamang mga infrastructure, kung hindi ang mga bahay na yung mga bubong ay linipad. Kaya dito parang ganon din, pero hindi kasing bigat nung aming nakita sa Cagayan. Kaya magpasalamat tayo. Ito po ay makikita ninyo kung yung aking sinasabi, hindi lamang isang departamento ang magbibigay, ang kailangan tumulong kapag meron tayong mga disaster na ganito. Kaya kung titignan po ninyo, itong bigas, galing po ito sa Department of Agriculture. Itong ating mga food pack, galing po ito sa DSWD. Meron pang mga seedling, galing naman yan sa DA. Yung nakikita ninyong puti, that's a sanitation kit, galing naman yan sa PCSO. Kaya pinagsasama-sama namin lahat ng may kakayahan na tumulong para sila tumulong. Isasama ko na rin doon, hindi lamang ang mga ahensya ng gobyerno, ngunit kailangan din natin magpasalamat at alalahanin ang mga kaibigan natin sa private sector. Kasi naman, kitang-kita mo ang ugali ng Pilipino. Kapag may bagyo, pagka may sakuna, at nakikita ng mga kababayan natin, kahit wala sila sa gobyerno, nagbibigay kaagad ng tulong. Kaya't naman ay marami tayong pasasalamat sa kanila dahil marami talaga silang natutulungan at hindi kung ano, lagi sila pa ang lumalapit sa amin na kung ano ang kailangan ninyo na meron kami sa inyo na.
mga canned goods, mga iba't ibang gamit, yung pagka-reconstruction, yung mga yero, yung mga dos-por-dos na para ayusin natin ang mga bahay. Yun ang mga lahat po yan. Lahat na pinagsasama-sama namin. Kaya po ang tawag namin dyan, unang-una sa pamahalaan, whole of government approach. Ibig sabihin, lahat ng gobyerno sabay-sabay tumutulong. At kagaya sinasabi na nga natin, kasama ang private sector, ibig sabihin yan, whole of nation approach na. Hindi lamang pamahalaan, kung hindi lahat ng handang tumulong ay sinasama namin para pagtulong sa ating mga kababayan. Ngayon, naggaling kami naman doon sa seawall, sa tabi ng National High School. At sinasabi ko nga kay Mayor Benemerito, matagal na, unang beses ko pa naging governor, problema na yung seawall na yan. Pero nung una naming linagay na seawall, ang layo pa ng dagat. Kaya kailangan talaga tayo mag-adjust. So meron tayong konting infrastructure na sira. Mabuti na lang, yung seawall na yan, in process yan, ginagawa na talaga yan. Kung makita ninyo, may daan na may parang may seawall, pero yung bago, meron ng kalsada sa taas. At yun na lang ang itutuloy natin. Mabuti naman, doon pa lang nung tinitignan namin yung seawall, nakita na namin saan tayo pwedeng kumuha ng pondo, kung saan tayo, ano yung gagawin natin. Ibibid na pala in 2 weeks, 3 weeks, ibibid na pala yung project niyan, itutuloy na. Kaya't mabilis, hindi na tayo dadaan sa paghanap ng pondo, sa pag-appropriate. At ginagawa na talaga, kaya't itutuloy na lang natin. Ngayon, sumunod, doon din sa National High School, kaya't kasama natin si Secretary Sani Angara ng DepEd, ay tinignan naman namin yung sira sa mga schoolroom. At yun ang hinahanapan namin ng paraan para mabilis natin maayos, para makabalik ang mga bata, para makapasok ulit. They can go, makabalik sa eskwela. At meron tayong kung ano-anong paraan. Siyempre, pinakamaganda, maayos natin yung classroom. Kung hindi pa kayang ayusin yung classroom, meron silang ginagawa na alternative learning space. Is that what it's called? Yeah, alternative learning space. Kung saan dinilipat muna yung mga bata para lang makapag-aral. So, yun ang aming mga estratehiya para tulungan lalo ng mga bata natin, mga anak natin. Ang DSWD naman, dahil marami nang umalis sa evacuation center, pero lumipat lang sila sa mga kaibigan nila, sa mga kamag-anak nila. So kahit na wala na sila sa evacuation center, susuportahan pa rin ng DSWD ang kanilang mga ganitong mga food pack hanggang hindi na nila kailangan. At yan po, kaya po ako pumunta rito para makita kung maayos naman, mukha namang maayos ang pag-distribute, mukha namang na-identify ang LGU, nakapagbigay kaagad ng listahan ng mga nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng relief, ang numero ng kung ilan ang naging evacuees, ilan ang displaced na kailangan pa rin bigyan nitong ating lahat na itong bigas, itong food pack, pati na yung sanitation kit. At ipapagpatuloy namin ito hanggat yung mga na-displace at napilitang tumakbo at makitira sa kanilang mga kapitbahay, yun na muna, tuloy-tuloy pa rin ang aming ibibigay na tulong hanggat, kagaya ng aking nabanggit, ay hindi na kailangan. So, yun lang po. At meron din tayong bibigay sa mga tinamaan ng mga bayan. At para makatulong naman, kasi kung minsan, hindi sapat itong aming dala. At may ibang pangangailangan, bawat pamilya may iba-ibang pangangailangan. So, kahit may pagkain na, kahit na may bigas na, kahit na may sanitation kit, may gamot na, meron pa rin pangangailangan. Kaya iiwan na namin sa LGU yan dahil mas nalalaman ninyo kung paano ang pag-distribute ng aming dadalhin na tulong. Ayun lang naman po.
Siyempre, tinatagalan ko yung speech ko kasi ayoko pang umalis ng Ilocos Norte. Usually yung speech ko, sandali lang yan eh. Pero nandito ako para ma-delay ng konti ang pagbalik sa Maynila. Dito muna ako sa kasama ninyo. Anyway, andito lang po kami para tignan na maganda ang inyong ang pagbigay ng tulong. At kung meron pa kayong ibang pangangailangan, andyan po ang ating LGU, nandyan ang provincial government, andyan din po ang mga ahensya ng gobyerno, lapitan lang po. At lahat ng maaari namin gawin ay gagawin namin para yung tulong na hinihingi ninyo sa national government, yung tulong na hinihingi ninyo para maging maayos na ang inyong pamumuhay, gagawin po natin lahat yan. Thank you very much. Gusto hindi na kadakayami na pagmamalema po. Salamat po, mahal na Pangulo.